Bago ka umalis, paki-like mo naman tong video dahil bawat like mo napapangiti ako. At kapag nag-subscribe ka, aba, tumatalo ng puso ko sa tuwa, parang ex kong nakita ang bagong jowa sa palengke. Tara, wag na natin tong patagalin pa, umpisahan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang bonggang-bonggang resort na parang laging may photoshoot. Puno ng mga taong abala sa kani-kanilang ganap. Cut to the next scene, nasa bar na tayo. Si April, isang career woman with a mission, ay may kamiting na kliyente. Isang kuya sa edad, may-ari ng resort, at mukhang may budget. Ang agenda, isang bagong resort na French-inspired. O diba, sosyal. Habang dinidiscuss nila ang plano, si April ay unti-unting lumalapit, parang may sariling soundtrack na Closer You and I. Tapos, hinawakan niya ang kamay ni kuya. Kalma lang siya, akala mo demo lang ng hand lotion? At si kuya? Dedma sa una. Tuloy lang sa kwentuhan, parang walang naramdaman. Pero si April, push lang ng push. Parang sales lady ng pabango sa mall. Hindi titigil hanggat hindi ka bumibili. O umaamin ng feelings. Imbes na matuwa, nagalit ang lalaki at agad niyang tinapos ang usapan. Lumabas na siya pala ay isang matinding tagahanga ng mga intercontinental ballistic missiles. Dahil dito, labis siyang nainis sa kilos ni April at nagdesisyong ayaw na niya itong makita muli. Umalis siya ng walang pasabi, iniwan si April sa gitna ng kape at kahihiyan. Dahil sa pangyayaring iyon, nalagay sa alanganin ang proyekto. Kinagabihan, naupo si April mag-isa sa isang kapehan. Tahimik ang paligid, pero hindi ang isip niya. Dito siya nakatanggap ng tawag mula kay Mark, ang kasintahan niyang siya ring team leader sa opisina. Sa halip na makakuha ng kaunting damay, napagsabihan pa siya. May posibilidad pa siyang matanggal sa proyekto. Bukod pa roon, pinahiya siya sa harap ng mga magiging biyenan niya, ang mga may-ari ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Huni si April. Nang matapos ang tawag, lumapit siya. Nakita niyang labis ang lungkot ng babae. Sa simpleng pakikitungo, nabawasan ang bigat sa loob ni April. Sa maikling pag-uusap, naging komportable sila sa isa't isa. Hindi nagtapos sa kape ang gabing iyon. Lumipat sila sa poolside, tahimik, malayo sa ibang tao. Nagpatuloy ang usapan sa mas malalim na antas. Sa pagitan ng mga titig at tawa, unti-unting nabura ang bigat ng araw para kay April. Ikinuwento na ang presensya ni Junie sa resort ay hindi basta-basta. Nandun siya upang pag-isipan, mabuti ang malaking hakbang na kanyang gagawin, ang pag-propose sa kanyang kasintahan, si May. Sa gitna ng kanyang mga alinlangan, nakilala niya si April. Mahaba ang naging pag-uusap nila, hanggang sa si April na tila napagod sa init at emosyon, ay biglang nagtanggal ng suot na gaon at tumalon sa pool. Nagulat si Junie. Pero dahil sa bugso ng damdamin at kakaibang koneksyon nila noong gabi, sumunod siya sa tubig. Sa katahimikan ng gabi at kalmadong alon ng swimming pool, nagbukas sila ng damdamin at nagbahagi ng mga saloobin. Ang gabing iyon ay naging mas espesyal kaysa inaasahan. Pagbalik sa realidad, itinuloy ni Junie ang orihinal niyang plano. Buo na ang loob niyang pakasalan si May. Inayos niya ang lahat ng may puso, mula sa dekorasyon hanggang sa alahas na isusuot ni May. Ngunit nang isinuot, niya ang singsing na binili niya, lumabas na ito'y masyadong maliit para sa daliri ni May. Sa halip, pinili ni May ang suot na mamahaling singsing na bigay ng kanyang mga magulang. Naging marangya ang selebrasyon ng kanilang engagement. Subalit sa likod ng mga ngiti at palakpakan, nagsimulang maramdaman ni Junie ang agwat nila ni May. Isang lalaking simpleng mamumuhay kumpara sa anak ng isang kilalang negosyante. Sa gabi ng kanilang selebrasyon, nagtalo sila. Ang tensyon at pressure ng pagiging hindi sapat para sa inaasahan ni May ay sumabog, dahilan upang magtapos ang gabi sa hindi magandang paraan. Tumigil si May, hindi dahil sa sakit ng katawan kundi dahil sa bigat ng damdaming dala ni Junie. Samantala si April, pagod na rin sa lahat ng kabiguang dumaan, ay dumiretso sa opisina ni Mark, ang nobyo niya at kasamahan sa trabaho. Abala si Mark sa malaking proyekto at halos hindi siya napansin. Ngunit dala ng matinding emosyon, lumapit si April at pinilit makuha ang atensyon ng lalaki. Nagkaroon sila ng pribadong sandali sa loob ng opisina, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagiging malapit, biglang pumasok ang isang gwardyang romoronda. Huling-huli sila sa akto. Agad natigil ang lahat. Galit si Mark. Sa halip na protektahan si April,
Siya pa ang sinisi, sinabihang pabigat at hindi propesyonal. Nagpa siya si April na umuwi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, natanggap niya ang isang mensahe mula kay Junie na nag-aanyaya sa kanya para sa hapunan sa isang kilalang restauran. Bagaman pagod mula sa trabaho, tinanggap ni April ang paanyaya. Sa kabila ng pagod, pinilit ni Junie magluto ng espesyal na hapunan para kay April. Ipinakita, rito ang dedikasyon, niya hindi lamang sa kanyang propesyon, kundi pati na rin sa taong nais niyang pasayahin. Si Junie pala ang head chef ng restaurant na yon? Isang prestihiyosong lugar na pag-aari ng pamilya ni May, ang kanyang kasintahan. Ang pagkabait ng mga magulang ni May ay lalong nagpatindi sa konsensya ni Junie. Parang lalo siyang nadiin sa pagkalito, sa pagitan ng katapatan sa kasalukuyang relasyon at damdaming unti-unting nabubuo para kay April. Sa kabila nito, si April ay nagpakita muli ng lambing, hindi sa paraang agresibo, kundi sa paraang totoo at tao sa puso. Napangiti si Junie, muling nabuhay ang kanyang sigla. Kinabukasan sa opisina, dumating ang mabigat na balita. Ang ama ni Mark, na siyang pinuno ng kumpanya, ay nagpasyang tanggalin sina April at Mark mula sa malaking proyekto. Ang insidenteng nangyari sa opisina ay nakaabot sa kliyente na humiling na palitan sila ng ibang team. Lubhang naapektuhan ang reputasyon ng kumpanya. Dahil dito, galit na galit si Mark at pinagbuntunan ng CCC April. Uminit ang pagtatalo nila sa opisina. Hindi na ito tungkol sa trabaho lamang, kundi pati ang kanilang personal na relasyon ay tuluyang nadamay. Sa huli, nagdesisyon si April na tapusin na ang lahat, pati ang relasyon nila ni Mark. Sa parking lot habang umiiyak, lumapit si Junie kay April. Ibinuhos niya ang lahat ng saloobin, ang pagkatalo sa proyekto, ang sakit ng hiwalayan at ang kawalang katiyakan sa kinabukasan. Pinatahan ni Junie si April sa paraang tahimik ngunit puno ng pag-unawa. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng sasakyan at pagdilim ng langit, isang sandali ng paghilom ang namagitan sa kanila. Sa parehong oras, dumating si May sa restaurant upang hanapin si Junie. Ngunit laking pagtataka, niya nang hindi niya ito makita kahit saan. Sa gitna ng kanyang pag-iikot, nilapitan siya ng isa sa mga assistant, chef at nagreklamo. Ubos na raw ang lahat ng stock ng mga sangkap sa kusina. Nagduda si May kakaiba, kaya agad niyang pinasilip ang CCTV upang malaman kung ano ang nangyari. Doon niya nakita ang hindi inaasahang eksena. Si Junie at si April. Magkasama sa kusina, sa isang sitwasyong lampas na sa pagiging propesyonal. Gumuho ang mundo ni May, hindi lamang dahil sa nakita niya, kundi dahil sa lahat ng tiwala at plano para sa hinaharap na biglang naglaho. Sa tindi ng emosyon, isang malakas na sampalang gumising kay Junie sa bigat ng kanyang nagawang pagkakamali. Nagpaliwanag si Junie na kiusap, humingi ng tawad. Ngunit huli na, sobra ang sakit na naramdaman ni May. Buong puso niyang piniling tapusin ang kanilang engagement. Sa huli, parehong naputol ang relasyon ni Junie at April sa kani-kanilang kasintahan. Nagpasya silang ituloy ang kanilang koneksyon nang walang tinatagong pag-aalinlangan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumitaw ang kapalit ng kanilang mga desisyon. Wala na ang marangyang buhay. Wala na ang mga pribilehiyo. Sa kabila ng pagsasama, dama nila ang kawalan ng sigla. Sa mga mata nila'y hindi ligaya ang nangingibabaw, kundi panghihinayang, sa mga nawala at sa mga desisyong hindi na mababawi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video, mga kaibigan.